Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa pong edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, Steph Vicente, at ating po pag-uusapan ang mga mahalagang issue, mapaloob man o labas ng Pilipinas na syempre ay dadalhin natin sa ating global stage. Kasalukuyan po tayong napapanood at napapakinggan sa pamagitan ng ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Maaari nyo po iyang i-search sa inyong mga search bar sa inyong Facebook. At syempre mapapanood din naman tayo para sa ating replays at re-uploads sa ating official YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At napapakinggan naman tayo para naman dun sa mga on the go na hindi makakapanood pero pwede namang makinig, ay meron po tayong Evox PBS Receiver app. Paano po ba ito nada-download? Syempre, punta po kayo sa Google Play Store para sa mga Android users, at para dun sa mga iPhone user naman ay pwede kayong pumunta sa App Store at dun nyo po i-install. Ano po ang gagawin pagkatapos ma-install ang Evox PBS Receiver app? Syempre, hanapin lamang ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live po kayong makapakinig sa ating mga programa tulad na lamang nitong ating programang Global na Tayo. At hindi lamang po syempre maipromote din natin ang ating mga sister stations, dahil hindi lamang Radyo Pilipinas World Service ang inyong matatagpuan dun sa Evox PBS Receiver app. Syempre nandun ang ating flagship station, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko, ang Sports Radio nandun din, ang Radyo Magazine nandun din. Hanapin nyo lamang yung inyong yung mga logos. Nandyan din ang ating dalawang FM stations, ang Republika ni Juan at ang The Capital. At meron ng bagong feature actually, napansin ko lang kamakailan, na pwede nang mapakinggan ang ating mga PBS provincial stations sa pamagitan ng Evox PBS Receiver app. Kaya saan mga panig ng Pilipinas ang gusto nyong mapakinggan, o saan mang panig ng mundo, ay available na po yan sa ating Evox PBS Receiver app. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang nagbalik ngayong Disyembre, ang ating shortwave radio courtesy ng United States Agency for Global Media, o USAGM, na kilala rin bilang The Voice of America. Ano ba ang mga shortwave frequencies na dapat puntahan para mapakinggan ang ating mga programa, alam kong maraming nakaantabay sa ating mga shortwave broadcast, kaya syempre i-announce natin, i-promote natin muli, At sa oras na ito ay sumasahimpapawid ang ating English service broadcast. So para sa mga bagong dayo na gustong mapakinggan ang ating English service, ito ang ating mga frequencies para dyan. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 megahertz. Ayan po yung para sa English service. Itong programang Global na Tayo ay parte naman ng ating Filipino service. Bago ko po makalimutan, ang ating English service po ay umi-ere ng 10 o'clock hanggang 11:30 in the morning. Philippine Standard Time po yan. Tandaan po, Philippine Standard Time. Sa UTC naman ay 1200 to 3:30 UTC naman, para dun sa mas
kumbaga mas familiar sila dun sa UTC. At ito naman, no, sabi ko nga kanina, itong programang Global na Tayo ay parte po ng ating Filipino service. At paano po ba mapapakinggan ng ating Filipino service? Siyempre, sa pamagitan nitong mga shortwave frequencies na ito, no, 9.370 megahertz. Pag hindi nyo po masyadong marinig dyan, meron tayong alternate, no, na 15.200 megahertz. Bukod dyan sa mga nabanggit nating frequencies, eto pa, meron pang 9.925 megahertz at 12.120 megahertz. Anong oras po dito sa Pilipinas mapapakinggan ang ating Filipino service? Syempre, local time po, 1:30 a.m. to 4:30 a.m. po yan. No? Bali 3 oras po ng ating mga programa ang ating, kumbaga, ang ihahandog sa inyo ng ating himpilan. Sa UTC naman ay 17:30 hanggang 20:30 UTC. So, alam naman natin, no, anong petsa na, no? December 22 na, which means 3 araw na lang, Pasko na. Grabe, no? Napakabilis ng panahon, parang kamakailan lang ay nagpapaputok pa tayo diyan, no? Sa New Year, no? Nung January 1, 2025, pero hindi natin nakalain, napakabilis ng panahon. At papunta na tayo sa 2026. Pero syempre mag-focus muna tayo sa Pasko, no? Kumusta ba kayo? Kayo ba ay nakapamili na ng Noche Buena? Ayan, natawagan niyo na ba, no, ang inyong mga mahal sa buhay? Kayo ba ay nakapaghanda na ng mga ipang-aaginaldo nyo, no, sa inyong mga inaanak? Ayan, ako hindi pa. Ayan, at nagkakaubusan na actually, no, sa mga ATM natin, no, lalo na sa baba, nakikita ko nga no cash, no. Paano makakabigay sa inaanak kung walang cash, no? Yan ang inaabangan ng ating mga inaanak diyan. No, at syempre dahil ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ay nakatutok sa interest syempre ng ating mga overseas Filipinos, no, siguradong itong panahon na ito ay siguro nag-uumpisa ng magpadala ng mga pang-aginaldo din ng ating mga overseas Filipinos, lalong-lalo na yung ating mga migrant workers, ang ating mga overseas Filipino workers, no? Kumusta kayo diyan, no? Sa ibang bansa, kumusta ang inyong pagse-celebrate ng Pasko? Dahil kung hindi po ako nagkakamali ay nag-uumpisa na yung ating mga embassies na mag-spearhead po, no, ng mga Christmas-related events para maramdaman naman ng ating mga Pinoy abroad na sila ay kumbaga nandito pa rin sa Pilipinas. Yung spirit ng Christmas dito sa Pilipinas ay naidadala saan mang sulok ng mundo. Ayan. So, ayan, kumusta sa inyo, no? For sure ay marami sa inyo ang very excited na, no, dahil alam naman natin na season of giving ngayon, no? Ang pagbibigayan talaga ang isa sa mga highlight ng Paskong Pinoy. Syempre bukod sa Noche Buena, no, na sigurado naman, sabi nga nila ay kapag ka nakikidayo ka sa mga handa, anong dapat gawin? Siyempre, mag-Sharon. Ayan, hindi ko nakakantahin, no? Yung, kumbaga, balutin nga daw yung mga ulam-ulam na nandyan sa mga handaang Pampasko. Ayan, so ano ba yung mga inaabangan? Ang mga aginaldo, mga pagkain, regalo, 'di ba? Ganyan ka-festive po, no? Ang Pasko dito sa ating bansa. And speaking of Pasko at mga OFW, no, meron tayong mga konting updates, no, na mula sa ating Department of Migrant Workers, no, na talagang in relation, no, sa Pasko at sa ating mga bagong bayani. Kasi kamakailan nung Biyernes ay nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa humigit kumulang 400 OFWs at kanilang mga pamilya sa ika-4 na araw po yan ng Tara sa Palasyo. Actually, no, ongoing yan, no? Noong ang Biyernes, December 19, sino-sino ba mga kasama ng ating mga OFWs dyan? Syempre, kasama nila
dyan ang ating Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang ating administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, walang iba kundi si Admin Patricia Yvonne P.Y. Kaunan, yung ating mga labor attachés, no, na umuwi, no, dito, umuwi muna dito sa ating bansa, at mga opisyal at empleyado. Parehas po yan ng OWA at ng DMW. No, kung ating matatandaan ay binuksan ng ating Pangulo ang Palasyo ng Malacanang sa publiko noon pang December 16 at magpapatuloy hanggang bukas. Ayan, hanggang bukas, December 23, 2025. Ano bang layunin, no, ng aktibidad na ito? Itong ang Tara sa Palasyo. So in general, layunin po nito na maghatid ng kasiyahan at damhin ng diwa ng Kapaskuhan ng bawat pamilyang Pilipino. Tampok dito, no, sa selebrasyong ito ang iba't ibang palaro, rides para sa mga bata, libreng palabas ng pelikula at mga tindang pagkain na nagbigay kulay at sigla sa pagdiriwang. For sure, present dyan, no? Yung pinag-uusapan natin lagi kapag simbang gabi, ang puto bongbong at bibingka. Ayan, no? Syempre, para dun sa mga kumukumpleto ng siyam na gabi, no, ng simbang gabi, ay sigurado lagi kayong nakakalantak, no, ng mga naturang pagkain. Pero balik muna tayo dito. Kasi itong Tara sa Palasyo, no, kung saan kasama nga ang ating mga bagong bayani, ang inisyatibang ito ay patunay nga, no, ng malasakit ng ating pamahalaan sa mga overseas Filipino worker at kanilang mga pamilya, alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo na ipadama ang kagalakan, pagkakaisa at tunay na diwa ng Pasko sa bawat Pilipino. Ayan, so kahit papano ay nakapagbigay tribute, no, tayo sa ating mga OFW dahil deserve naman nila yan bilang mga mga tinaguriang bagong bayani, no, na malaki ang naiaambag lalong-lalo na ng mga pinapadalang remittances, no, papunta dito sa ating bansa. Malaki ang ambag po niyan sa ating economic growth. Kaya naman very deserved, kumbaga well-deserved ng ating mga OFW na maramdaman nila, no, sa pamamagitan ng mga assistance ng ating pamahalaan na sila po ay napapahalagahan at kumbaga kinikilala, no, at syempre may mga awards pa nga, no, para sa ating mga OFWs, yung mga natatanging OFWs, no. Ang gandang mga hakbang para lalong kumbaga maramdaman ng ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad na sila'y mahalaga, no. Hindi lamang para sa kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong bansa in general. Samantala, no, maikling updates din, no, o update, no, dahil kung ating po matatandaan ay meron tayong kababayan, no, na nasawi doon sa naging sunog sa Taipo District sa Hong Kong, no. Ito po yung update na yun dahil personal na naghatid po, no, ng pakikiramay at pakikisa ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ni OFW Marian Pascual Esteban, no, lalo na sa mga naiwan nitong anak sa pamagitan po ng ating butihing Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kasabay nito ang tagubilin ng Pangulo na patuloy na pagbibigay kalinga sa pamilya nga po, no, ng naturang OFW sa panahon ng matinding pagsubok at pangulila. Ano po yung mga tulong na natanggap po, no, ng pamilya po ni OFW Marian Pascual Esteban? So tumanggap po ng tulong pinansyal at scholarship assistance ang anak at mga naulila po, no, ng naturang OFW mula sa DMW Action Fund at OWA Welfare Programs. Makakatanggap din ang mga ito ng statutory compensation mula sa Hong Kong government at syempre tulad ng ating nabanggit kanina, magpapatuloy po ang kalinga at tulong ng pamahalaan sa pamilya na naiwan po, no, ni OFW Marian. Sa pagtutulungan ng ating Philippine Consulate General at Migrant Workers Office sa Hong Kong authorities, DMW at OWA, na isagawa ang repatriation po ng labi
ni OFW Marian. At naiuwi na nga po sa bansa ang kanyang labi po no nitong Sabado ng gabi, December 20, 2025 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 via Philippine Airlines Flight PR31 kung saan sinalubong nga ito no nina Secretary Kakdak at Admin PY at maging ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson Congressman Brian Revilla. So yan po no yung mga updates no regarding nga dito sa pagkakauwi nga ng labi ni OFW Marian pabalik dito sa Pilipinas. Samantala sa pagbabalik po no ng ating programang Global na Tayo ay medyo lokal naman tayo no dahil alam naman natin na pag-uusapan na rin naman natin ng Pasko meron pong holiday rush no lalong-lalo na dun sa mga biyahero-biyahera ngayong holiday season. So ano ba ang dapat i-expect no lalong-lalo na dito sa Kalakhang, Maynila. So makakasama po natin mismo ang ating Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga updates na yan no kaugnay ng holiday rush. Samantala, ito muna no ang mga paalala mula sa ating himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Tayo nagbabalik na sa ating programang Global na Tayo. Ako pa rin po ang inyong lingkod Steph Vicente, pansamantala pong humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. So tulad ng ating nabanggit kanina ay makakasama na po natin ang MMDA kaugnay po ng holiday rush. Kasi syempre ilang araw na lang, sabi ko nga kanina 3 araw na lang, Pasko na. Pero patuloy pa rin ang dagsa ng mga biyahero. No? So eto na, kasama na po natin ang head ng MMDA Special Operations Group Strike Force, walang iba kundi si Sir Gabriel Go. Sir Gabriel, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po, magandang umaga po Ma'am Steph no, and also sa lahat po na nakasubaybay sa atin itong umaga nito. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Sir Gabriel, alam naman po natin na holiday rush na po ngayon. So sa ngayon, ano po ang observation ng MMDA sa lagay ng trapiko dito sa Metro Manila ngayong holiday rush? Well, Steph, no, unang-una when we talk about holiday rush, actually 2 weeks ago pa lang ramdam na po natin ang Kapaskuhan, lalo-lalo na sa yung volume ng mga sasakyan sa ating kalsada, yung mga kababayan po natin na nakikita natin going to the malls and other places no to celebrate the Christmas season. So as of the moment naman po makikita natin ang traffic situation natin. If we're going to assess it from 2 weeks ago, talaga mabigat. Talaga nag-umpisa na po yung pagbigat ng traffic, yung dami ng sasakyan, yung volume ng sasakyan sa ating mga kalsada, which exceeded already to the expectation and the capacity ng ating mga kalsada. Specifically, case in point po, yung kahabaan ng EDSA na kung saan lumagpas na po tayo sa 400,000 vehicles as early as last week. But as of the moment naman po, no, since nung Friday hanggang ngayong umaga, actually as of the moment naman po, makikita natin na medyo unti-unting lumuluwag na po ang lagay ng traffic sa ating mga kalsada. For the reason, no, based on our assessment and observation, is that yung naging flow po ng mga volume ng sasakyan at ng ating mga kababayan, from last week, unting-unti nag-decrease na po siya. For the reason is because yung holiday season or yung Christmas season po natin, medyo naipit po siya sa weekend and weekdays. That's why makikita natin, most of the people or most of our mga kababayan, nag-umpisa na po yan, yung iba umalis na po ng Maynila, nag-umpisa na po sila to do their travels outside of the country, outside of Metro Manila, going home to their families in the provinces. So yan po nakikita namin, no? That's the reason why even kahapon, it's a Sunday, or even a Saturday,
maluwag po at unti-unti lumuluwag na rin po ang ating mga kalsada. Mm. Sa ngayon po, Sir Gabriel, no, ano-ano pong mga traffic management measures ang pinatutupad ng MMDA sa mga pangunahing kalsada, terminals at shopping areas ngayon pong panahon ng Kapaskuhan? Well, despite the fact na makikita natin medyo lumuluwag ang kalsada po natin, continuous pa rin naman po ang ating mga mitigation na steps at ang ating mga interventions. Tulad nga po ng pagde-deploy ng ating mga enforcers from morning as early as 5 a.m. until 12 midnight po, extended po ang shift ng ating mga enforcers sa mga lansangan. So not only to apprehend motorists but also ang pinaka-priority po natin dito is to assist and manage the traffic situation at i-assist din po ang ating mga kababayan. And aside from that, tuloy-tuloy din po ang mga clearing operations po natin sa mga pangunahing kalsada, tulad po ng mga mabuhay lanes, mga major thoroughfares, at lalong-lalo po mga alternate routes po natin. And as of the moment po, this morning, nag-intensify din po ang clearing operations po natin sa mga ruta na dadaanan po ng mga provincial buses and specifically po sa mga bus terminals. Nag-umpisa na po tayo dyan. And aside from that, hindi lang naman po pagde-deploy ng mga enforcers ang ginagawa po natin. Round the clock, naka-standby din naman po ang ating mga road emergency group na kung saan handang mag-assist sa ating mga motorista just in case magkaroon lang po ng aberya sa mga kalsada. And speaking of traffic enforcers, meron po bang, although sabi nyo nga na medyo lumuluwag na po, no? Sa ngayon, yung ating mga kalsada, meron po bang mga dagdag na traffic enforcers at field personnel na ide-deploy pa rin, no, ngayong holiday season, at saan po sila nakatutok if ever po? Tama ka dyan, Steph. No? Actually, ang enforcers alone ng MMDA, where we have already deployed more than 2,000 enforcers all throughout Metro Manila, at kasama na rin po dyan ang mga natin, operations na kung saan, as I said, yung mga clearing operations, yung mga sidewalk clearing operations po natin, na patuloy po ang pagsasagawa nito. And aside from that, hindi lang po naman mga MMDA enforcers ang nakadeploy. Meron pa rin po tayong coordination at cooperation and collaboration between the local government units or mga local government traffic bureaus po natin. And speaking of that po, nabanggit nyo na po yung mga LGUs, kumusta naman po ang inyong pakikipag-ugnayan sa ating kapulisan naman at sa ating transport agencies para masigurong maayos ang daloy po ng trapiko at seguridad ng ating mga motorista maging ng ating mga commuter? Well, as always naman, no, not only during this holiday rush but especially on a day-to-day basis, maganda naman po ang kooperasyon at collaboration natin, specifically with the PNP, and also andyan na rin po ang mga ahensya tulad po ng LTO, ng DOTR. So magkatuwang po tayo sa lahat po ng ginagawa natin, but specifically this holiday season, mas pinaigting po natin ang ating partnership na kung saan just a few days ago, nagkaroon po ng inspeksyon ang interagencies po natin tulad po ng LTO, MMDA, DOTR, to ensure tulad po ng mga bus terminals po natin at yung mga bus drivers and yung mga buses po natin are in top condition, and to ensure the safety ng mga publiko at mga motorista and also yung mga kababayan po natin who wishes to use the public means of transportation. At ngayong 3 araw na lang po, no, at Pasko na, meron pa rin po bang mga road closures na dapat antabayanan, no, ng publiko dito sa Kalakhang, Maynila, at saan po maaaring makakuha ng updated traffic advisories? Just for the information lang po ng ating listeners. As of the moment naman po, no, wala naman po tayong nakikitang any road closures because of certain big events. Yung pinakahuling nagkaroon po ng road closure or mga alternate rerouting scheme was the last Metro Manila Film Fest Parade na kung saan ginawa po ito last week. But as of the moment naman po, wala po tayong major road closures. Dahil una-una, lahat po ng mga major road projects, yung mga construction works, lahat po yan suspended. Except na lang po, mga priority projects such as flood mitigations. So most of the roads in Metro Manila are green and go po yan, na wala naman po magiging mga closures. And if ever naman po magkaroon po ng changes, ito namang mga informations, it can be seen on our social media pages such as our official MMDA Facebook page na kung saan i-announce naman po natin yan. At
may nagtanong sa atin, no? Sa dami po ng delivery vehicles at private cars ngayong holiday rush, paano raw po pinaigting ng MMDA ang pagpapatupad po ng traffic rules? Well, when it comes to the enforcement level naman po, mahigpit naman ang pag-enforce natin, specifically sa mga instances or mga issues na nakakadagdag po sa traffic congestion, tulad po ng mga illegal terminals, mga illegal loading and unloading, yung mga illegal parking na kung saan napakalaking kontribusyon po nito, sa pagbagal ng daloy ng trapiko. So tuloy-tuloy po ang mga operasyon natin para maialis po itong mga hambalang sa kalsada, and not only on the road but also on the sidewalk. And aside from that, when it comes to the delivery of vehicles naman, yung mga delivery of goods, unang-una yung mga priority or mga perishable goods naman, alam naman po natin, tuloy-tuloy po ang supply niyan. So kailangan po mabilis na makarating sa ating mga retail stores or sa ating mga kababayan. So tuloy-tuloy naman po ang mobility ng mga perishable or mga priority goods po natin. And when it comes naman po sa mga deliveries, mga mall deliveries, ito po ay binigyan natin ng time segregation para hindi po ito sumabay sa mga normal motorists during the daytime. So pinapayagan na po ang delivery late in the evening until early in the morning at around 5 a.m. po ang pagdi-deliver nila. At ito na lamang po siguro, no, Sir Gabriel, bago ko po kayo pakawalan, ano po ang mensahe ng MMDA sa publiko, mapamotorista man o commuter, para maging mas maayos po, ligtas at stress-free ang biyahe po ngayong Pasko at bagong taon. Go ahead po. Yes po, actually, Steph, napakaganda po na sinabi nyo, para maging maayos ang ating mga lansangan. So as always naman po, ang MMDA po ay katuwang niyo po sa pagme-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada all throughout Metro Manila. At hindi lang po kaayusan but also cleanliness sa ating mga environments within Metro Manila. So ang pakiusap po namin at ang mensahe po namin, itong nalalapit na Kapaskuhan at of course New Year's celebration po natin, unang-una, let's all be more considerate at more sensitive po sa ating mga surroundings when it comes po sa mga, for example, mga obstruction, illegal parking. Kung alam naman po natin na makakakos po tayo ng traffic at aberya po sa ibang tao, huwag na po natin gawin. Paigtingin po natin ang ating kaugalian na magkaroon po ng disiplina at ang pinaka-importante po, order in our roads and in our society. And aside from that, yung mga babiyahe po na mga motorista po natin, na kababayan po natin, kung kayo po ay sa tingin nyo magkakaroon po ng delays due to traffic congestion, worst comes to worst, let's plan out our schedule, let's plan out our yung pagbiyahe po natin para unang-una maiwasan po yung delays at magkaroon po ng lead to road rages po, no? So pakiusap po natin, habaan po ang pasensya, and of course, kaliwat kanan po ang mga celebration. Pakiusap po namin, do not drink and drive. Kung kayo po ay mahihirapan or sa tingin nyo hindi nyo po kakayanin magmaneho, mas mabuti na pong iwanan ang inyong sasakyan at balikan na lang po ito kinabukasan. So once again, ang paalala lang po natin, pairalin po natin ang disiplina at of course order sa ating mga lansangan. And with that, maraming salamat po, Sir Gabriel, sa pagsama niyo po dito sa programa. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. God bless, and of course, Merry Christmas. Enjoy the holiday season. At atin po nakasama ang head ng MMDA Special Operations Group Strike Force, walang iba kundi si Sir Gabriel Go. At dito na po magtatapos ang ating programang Global na tayo para sa araw na ito. Syempre, hindi natin kakalimutang magpasalamat sa ating mga nakasama dito sa studio. Syempre, para sa ating Master Control, dahil ayan, wala ang ating pinakabata, no? Wala ang ating pinakabata dito sa studio, kaya ang humalili muna, no, ay si Hero Lucero. Samantala, sa Wirecast nandiyan naman si Justin Osias, at sa ating audio live streaming nandiyan naman ang ating co-producer dito sa Radyo Pilipinas World Service, walang iba kundi si Jerome Toledo. At sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.